Sa ilalim ng kalangitang nagliliyab na parang baga, isang lalaki ang tahimik na nakatayo sa gilid ng bangketa sa harap ng isang maliit na convenience store. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang presensya ay mabigat at kapansin-pansin. Dahan-dahang gumugulong ang pawis sa kanyang pilipisan, tinatahak ang isang lumang peklat na ngayon ay natatakpan na ng payapang balat. Suot niya ay isang kupas na t-shirt na walang anumang disenyo, pantalon na luma na ang kulay, at sinelas na halos mapatid na ang dulo. Ang kanyang mukha ay mahinahon, ngunit sa likod ng kanyang mga matang walang kibo ay nagtatago ang anino ng madidilim na gabi, noong ang kanyang pangalan ay binubulong ng may panginginig sa mga makikitid na eskinita. 35 taong gulang na siya, sapat na ang gulang upang malaman na ang karahasan ay hindi ang sagot, ngunit sapat pa ring bata upang magkimkim ng mga sugat ng nakaraan. Ngayon, isa lamang siyang ordinaryong tao. Isang key parking boy na ang kita ay binibilang sa bawat 20 pesos. Ngunit ang kanyang katawan, na dating sandata, ay nakatayo na ngayon na parang ugat ng isang punong hindi natitinag ng anumang hangin. Sa kanyang paligid, ang mga tao ay nagdaraan ng walang anumang pangamba. Hindi nila alam na ang nakatayo sa kanilang harapan ay isang dating basagulero na dating naghari sa loob ng kulungan sa pamamagitan lamang ng isang matalim na tingin. Hindi na siya humihingi ng respeto, ni hindi na naghahanap ng pagkilala. Sapat na sa kanya na lumipas ang araw ng walang dugo, walang sigawan, walang karahasan. Ang sikat ng araw ay patuloy na sinusunog ang lupa, ngunit nananatili siyang nakatayo, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa isang tahimik na pangako sa kanyang sarili na hindi na siya babalik sa dati niyang landas. At sa likod ng simpleng anyong iyon, walang sinuman ang mag-aakala na sa kanyang katahimikan ay nakatago ang isang kaalaman, isang agimat, na kahit ang bilangguan ay hindi nagawang ikulong ng tuluyan. Ang kanyang mga kamay, na dating sanay sa pagbali ng buto, ay marahan ngayong gumagalaw, inaayos ang mga motorsiklong nakaparada ng walang kaayusan sa maliit na espasyo. Hinila niya ng bahagya ang manibela ng isang Yamaha pakanan, saka inayos ang salamin ito upang maging pantay sa anino ng tolda. Bawat galaw niya ay walang ingay, walang intensyong tumawag ng pansin. Para bang inaayos niyang muli ang mga piraso ng kanyang buhay na minsang nawasak. Isang matandang babae ang dumaan at binigyan siya ng isang maliit na ngiti. Sinuklian niya ito ng isang maikling tango. Walang salita. Ang mga batang nagtatakbuhan sa paligid ay hindi na nagtatago kapag nakikita siya. Dahil ngayon, hindi na siya isang aninong nakakatakot, kundi isang figurang nagpapanatili ng kaayusan sa kanyang sariling tahimik na paraan. Dito lang motor ko, kuya, sabi ng isang ginang habang iniaabot ang susi. Tinanggap niya ito gamit ang dalawang daliri at maingat na isinilid sa bulsa ng kanyang damit. Para bang ang susi ay hindi isang simpleng metal, kundi isang tiwala. Noong araw, sinisira niya ang tiwala. Ngayon, muli niya itong binubuo, isang piraso sa bawat pagkakataon, araw-araw. Walang nakakaalam na sa likod ng kanyang kahinahunan, natutunan niya ang mga lihim na orasyon mula sa isang matandang bilanggo na halos kinalimutan na ng mundo. At walang nakakapansin na sa bawat paghawak niya sa motor ng iba, ang tunay niyang hinahawakan ay ang paninindigang ang tunay na lakas ay hindi para manakit, kundi para magprotekta. Kahit pa isang motorsiklo lang ang kailangang protektahan. Noong araw, ang pangalan niya ay isang anino na nagpapayanig sa mga gabi sa tondo. Kapag si Dante ay naglalakad sa makipot na eskinita, ang mga ilaw sa labas ng mga bahay ay isa-isang namamatay, hindi dahil sa brownout, kundi dahil ang mga residente ay nagmamadaling isara ang kanilang mga bintana at trangkahan ang kanilang mga pinto. Kilala siya bilang si Dante, ang halimaw, isang maton na walang pakundangang durugin ang sinumang hahamon sa kanya. Kahit sa pamamagitan lamang ng kanyang tingin na kasing talim ng pako, walang nangangahas magsalita, lalo na ang lumaban. Sapat na ang bulungan na iparating na si Dante. Ang mga bata ay biglang tumitigil sa pag-iyak at ang mga ina ay mas binibilisan ang pagpasok ng mga sampay. Hindi lamang siya isang ordinaryong siga-siga. Siya ang batas sa lansangan. Isang batas na hindi nakasulat ngunit mas kinatatakutan kaysa sa anumang batas ng gobyerno. Ang mga bali-balita tungkol sa mga nabaling tadyang ng kanyang mga kaaway, tungkol sa dugong umago sa mga kanal, tungkol sa mga sigaw na nilamon ng gabi. Lahat ng iyon ay nakakabit sa kanyang pangalan na parang amoy ng usok na hindi basta-basta nawawala.
Maging ang mga pulis ay nag-iisip ng 2 beses bago lumapit, dahil si Dante ay hindi isang ordinaryong tao, siya ay isang bagyong naglalakad gamit ang 2 paa. At sa likod ng lahat ng iyon, walang nakakaalam na siya mismo ay bilanggo ng sarili niyang kabangisan, nakakulong sa isang siklo ng takot na siya rin ang lumikha. Kilala siya ng mundo bilang isang halimaw, ngunit hindi nila nakita ang anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata kapag mag-isa siyang nakaupo sa bubungan ng kanyang tinutuluyang apartment, nakatitig sa buwan ng walang imik. Ngayon, matapos pagdusahan ang kanyang sentensya sa Muntinlupa dahil sa isang malalang kaso ng pananakit, pinili ni Dante ang isang tahimik na landas na hindi niya kailanman inakala, ang maging isang parking boy sa harap ng isang abalang convenience store. Hindi na siya nagsusuot ng makapal na kadenang pilak sa kanyang liig o ng leather jacket, isang manipis na t-shirt at pantalon na madaling sumipsip ng pawis na lamang. Ang mga kamay na dating humahawak ng balisong ay maingat nang nagbibilang ng mga barya. Bawat barya ay tila isang pag-amin sa pagbabagong kanyang sinisikap. Wala nang tumatawag sa kanya ng T-boss, T.O.T. broad, sapat na ang simpleng kuya. At iyon pa ang nagparamdam sa kanya na mas tao siya. Sa likod ng kanyang bagong katahimikan, natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi ang magdulot ng takot sa tao, kundi ang magparamdam sa kanila ng kaligtasan. Hindi na siya naghahanap ng pangalan, gusto lang niyang lumipas ang mga araw ng hindi nakakasugat. Ngunit, kahit na ang kanyang anyo ay mukhang mahinahon na ngayon, may isang bagay na hindi nagbago. Ang kanyang mga mata ay nananatiling alisto, ang kanyang tindig ay matatag pa rin, at sa likod ng kanyang mahinahong paghinga, ang agimat ng paghilom na itinuro ng isang matandang bilanggo sa bilibid ay tahimik pa ring dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi niya alam kung darating ang araw na kakailanganin niyang gamitin muli ang kaalamang iyon. Ngunit handa siya, hindi para sa paghihiganti, kundi para itaguyod ang isang bagay na minsan na niyang winasak, ang katarungan. 3 anino ang lumitaw mula sa dulo ng kalsada, ginugulo ang katahimikan ng tanghali na dati puno lamang ng tunog ng mga busina ng tricycle at ng langit-ngit ng kariton ng sorbetero. Ang kanilang mga katawan ay matitipuno, malalapad ang dibdib, at ang mga braso ay napapalibutan ng mga tatoo na parang mga ahas na handang tumuklaw. Ang kanilang mga hakbang ay puno ng kayabangan na para bang ang buong kalye ay pag-aari nila. Malakas silang nagtatawanan, ang kanilang mga boses ay sumisira sa katahimikan ng mga namimili, at ang kanilang mga tingin ay lumilibot sa paligid ng may panghahamon na tila naghihintay kung sino ang maglalakas loob na magsalita. Isa sa kanila ang dumura sa lupa saka nagsindi ng sigarilyo na may kasamang pag-arte, na para bang nais ipagyabang na walang batas na umiiral para sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay magaspang, ang mga mata ay matatalim, at ang kanilang tindig ay nagpapahiwatig ng ugaling sanay sa pamimilit, hindi sa pakiusap. Sila ang tipo ng mga bagong sibol na maton na lumaki sa panahon ng huwad na katapangan, matapang dahil may kasama, hindi dahil sa prinsipyo. Walang nakakakilala sa kanilang pangalan, ngunit sapat na ang kanilang presensya, upang biglang bumigat ang hangin sa paligid, na parang isang madilim na ulap na biglang tumakip sa araw. Sila ay hindi lamang naghahanap ng gulo, sila mismo ang gulo, naglalakad suot ang kanilang mga tsinelas at masisikip na sando na nagpapakita ng mga muscle na bihirang gamitin sa matinong trabaho. At sa gitna ng lahat ng ito, si Dante ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto. Tahimik. Kalmado. Na para bang ang 3 anino ay hangin lamang na dumaan at hindi kailangang pansinin. Pumasok sila sa convenience store nang may pagmamalaki. Tinulak ang pinto hanggang sa ito'y umalulong, at tumayo sa harap ng estante ng mga sigarilyo nang hindi man lang tinitingnan ang presyo. Isa sa kanila ang dumampot ng isang kaha, inihagis ito sa kanyang kasama, at kumuha ng isa pa para sa sarili, lahat ay walang balak na magbayad. Ang tindero, isang lalaking nasa katanghalian ng edad na may makapal na salamin, ay napalunok. Yumuko siya, nagkunwaring abala sa pagbibilang ng pera sa kaha. Alam niyang ang pagsasalita ay pag-imbita sa panganib, ang pananahimik ay kaligtasan, kahit pamasugatan ang dignidad. Tinitigan siya ng isa sa mga maton ng saglit saka tumawa ng maikli, na para bang ninanamnam ang takot na namumuo sa likod ng makapal na salamin. Tumayo sila sa labas ng pinto, nagsisindi ng kanilang mga sigarilyo, habang nagbubulungan ng may kabastusan, hinahamon ang sinumang maglakas loob na sumita sa kanila. Ngunit walang sinumang kumilos. Ang mga mamimili ay mabilis na nagbayad at umalis, umiiwas sa anumang tingin.
Ang isang batang kanina ay naglalaro malapit sa bangketa ay hinila ng kanyang ina papasok sa isang kalapit na karinderya. Ang mainit na hangin ng tanghali ay lalong naging siksik, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa takot na nagpapabagal sa paghinga ng lahat. At sa gitna ng nakakabinging katahimikan na iyon, isang pares lamang ng mata ang nanatiling kalmado, nagmamasid, ang mga mata ni Dante na hindi kumukurap, hindi gumagalaw, ngunit nagsisimula ng makilala ang isang lumang anino. Ang anino ng pang-aabuso na minsan na rin niyang pinamuhayan. Ang mga tao sa paligid ay yumuko ng husto, na para bang kayang silang lunukin ng lupa kung kinakailangan. Ang kanilang mga hininga ay pigil, ang mga hakbang ay pinabagal, at maging ang tibok ng kanilang mga puso ay tila mas malakas pa kaysa sa tunog ng mga dumaraang sasakyan. Iniiwasan nila ang tingin ng tatlong maton, hindi dahil sila ay mahina, kundi dahil itinuro na sa kanila ng karanasan na ang paglaban ay nangangahulugan ng sugat, ang pagsasalita ay nangangahulugan ng kapahamakan. Sa likod ng mga pinto ng mga tindahan, ang mga ina ay nagbubulungan, pinatatahimik ang kanilang mga anak. Huwag maingay. Huwag tumawa. Anumang bagay na maaaring makatawag ng pansin. Isang nagtitinda ng gulay ang mas mabilis na itinulak ang kanyang kariton pauwi, kahit mataas pa ang araw. Maging ang mga asong kalye na karaniwang nagbibilad sa gilid ng daan ay umalis, sumiksik sa likod ng mga sako. Walang sinuman ang nangahas na maging bayani sa araw na iyon. Lahat ay piniling manatiling ligtas sa pananahimik. Ang takot ay hindi lamang nasa kanilang mga mukha, ito'y kumalat sa hangin na nagparamdam na mas mahaba at mas mabigat ang tanghali. Na para bang ang oras ay tumigil din, naghihintay na sumabog ang karahasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, walang sinuman ang nakapansin na sa likod ng kolektibong takot na ito, may isang pares ng matang hindi natatakot, dahil alam na alam niya ang itsura ng takot. Sapagkat noon, siya mismo ang madalas na lumilikha nito. Pinanood ni Dante ang lahat mula sa lilim ng kanyang tolda, kung saan siya karaniwang nakaupo sa pagitan ng mga dumarating na parokyano. Ngunit walang ni isang kalamnan sa kanyang mukha ang gumalaw. Nananatili siyang kalmado, tulad ng isang bato sa ilalim ng ilog na hindi natitinag ng malakas na agos sa ibabaw. Kilalang-kilala niya ang ganitong uri ng tao. Mga batang basagulero na uhaw sa pagkilala, na ang akala ay ang lakas ay nagmumula sa malakas na boses at magaspang na kamay. Noong araw, marahil ay agad siyang susugod, bubugbugin sila hanggang sa hindi na makatayo. Ngunit ngayon, matapos ang maraming taon sa loob ng tahimik na selda, natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi ang mabilis na pag-init ng ulo, kundi ang kakayahang pigilan ang galit. Habang ang lahat ay naghihintay ng pagsabog, tinitingnan niya ang tatlo, hindi nang may puot, kundi nang maihabag. Sapagkat sila ay mga anino lamang ng kanyang sarili noon, bago dumating ang pagsisisi na parang ulan sa panahon ng tagtuyot. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling tahimik sa kanyang tagiliran. Ang kanyang paghinga ay mabagal at malalim, na para bang humihigop ng kapayapaan mula sa mismong lupa. Hindi siya naghahanap ng gulo, ngunit hindi rin niya hahayaang magpatuloy ang kawalang katarungan sa harap ng kanyang mga mata ng walang hangganan. At kahit na ang kanyang katawan ay hindi kumikibo, sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na nagsisimulang magising. Hindi galit, kundi isang determinasyon na mas payapa pa kaysa sa katahimikan ng tanghaling iyon. Nang lumabas ang tatlo mula sa tindahan, malakas na nagtatawanan habang nagsisindi ng sigarilyo, naglakad sila patungo sa kanilang mga motorsiklo, na para bang walang sinuman ang may karapatang magtanong. Sinipa ng isa sa kanila ang isang basyong lata, saka itinulak ang kanyang motor nang walang balak na magbayad. Dahil sa kanilang isipan, ang lugar na ito ay walang nagmamay-ari, lalo na ang isang hamak na parking boy. Itinuring nila si Dante na isang aninong walang halaga, alikabok na maaaring tapakan ng hindi nag-iiwan ng bakas. Ang kanilang mga hakbang ay puno ng huwad na tagumpay, na para bang may malaki silang nagawa, gayong ang ginawa lang nila ay magnakaw ng isang kaha ng sigarilyo at ng dignidad ng tindero. Ang mga tao ay nanonood pa rin mula sa malayo. Pigil ang hininga, masikip ang dibdib, takot na ang maliit na kilos na iyon ay mag-apoy ng mas malaking gulo. Ngunit sa gitna ng nakakabinging katahimikan, dahan-dahang humakbang si Dante. Hindi nang may galit, kundi nang may kahinahunan na mas lalong nakapagpatindi ng tensyon. Tumayo siya sa pagitan nila at ng mga motorsiklo. Ang kanyang katawan ay hindi humaharang sa daan, ngunit ang kanyang presensya,
ay sapat na upang magbago ang hangin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo, hindi nang hahamon, ngunit hindi rin umiiwas. Na para bang sinasabing ang patakaran ay patakaran, kahit na ang mundo ay nakakalimot na. Sa isang boses na patag ngunit matatag, sinabi ni Dante, kung ipaparada ninyo ang motorsiklo dito, kailangan ninyong magbayad ng 20 pesos. Ang mga salitang iyon ay simple, karaniwan, at maaaring katawa-tawa sa pandinig ng mga sanay na yumurak sa patakaran. Ngunit dahil sa pagiging simple nito, ang pangungusap ay parang isang sampal, hindi sa mukha, kundi sa kanilang marupok na pagkatao. Lumingon ang isa sa mga maton at tumawa ng maikli, na para bang nakarinig ng pinakahangal na biro sa buong araw. Parking boy ka ba o maniningil ng utang, pang-uyam niya habang lumalapit. Sumunod ang dalawa pa, pinalibutan si Dante ng may mapanuksong ngiti, na tila ninanamnam ang sandali kung kailan ang isang mahina ay naglakas loob na magsalita. Hindi nila alam at hinding-hindi nila akalain na ang lalaking nasa harap nila ay hindi basta-basta. Para sa kanila, si Dante ay isang ordinaryong lalaki lamang na masyadong matapang para sa kanyang katayuan. Ngunit sa likod ng mahinahong tingin na iyon, isang bagay na napakatanda at napakalalim ang nagsimulang manginig. Hindi pagnanasang gumanti, kundi isang prinsipyong hindi maaaring ikompromiso, na ang katarungan ay nagsisimula sa pinakamaliit na bagay, kahit pa sa isang 20 pesos na hindi binayaran. Isang mapanlibak na tawa ang pumunit sa mainit na hangin ng tanghali, na parang salaming nabibitak. Para sa tatlong maton, ang hiling na 20 pesos ay hindi lamang katawa-tawa, ito ay isang insulto sa kanilang kayabangan. Pakiramdam nila ay nasakop na nila ang mundo dahil lamang walang nangahas na sumita sa kanila. At ngayon, isang hamak na parking boy ang mailakas ng loob na maningil na para bang kapantay nila. Dumura ang isa sa kanila sa mismong harap ng paa ni Dante, saka humakbang papalapit, pinalobo ang dibdib, na tila nais ipakita kung gaano kaliit ang lalaking nasa harapan niya. Sino ka ba sa akala mo? Ungol niya, ang boses ay magaspang at puno ng pagbabanta. Tumawa ang isa pa at tinapik ang likod ng kaibigan. Na para bang ito ang eksenang hinihintay nila, isang pagkakataon upang ipakita kung sino ang hari sa lansangan. Ang mga tao ay lalo pang lumayo, nagtago sa likod ng mga karinderya o sa loob ng mga sasakyang hindi pa napapaandar. Kumakabog ang mga puso, pigil ang hininga. Alam nila kung ano ang susunod, ang unang suntok, tapos sigawan, tapos dugo. Ngunit walang nangahas na pumigil dahil sa takot na sila ang susunod na biktima. At sa gitna ng bilog ng pang-aalipusta na iyon, si Dante ay nanatiling nakatayo, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang sa sandaling kumilos siya, hindi na siya titingnan ng mundo bilang isang ordinaryong parking boy. Bigla, nang walang babala, inihampas ng isa sa mga maton ang kanyang kamao sa mukha ni Dante ng buong lakas, isang suntok na karaniwang sapat na para pabagsakin ang isang tindero sa palengke. Tumama ito ng malakas, sabay na tumama sa pisngi at panga, dahilan upang mapalingon ang ulo ni Dante. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi bumagsak. Nanatili siyang nakatayo, ni hindi man lang itinaas ang kamay para hawakan ang namumulang mukha. Ang mas nakakagulat, si Dante ay ngumiti ng bahagya, isang ngiting hindi mapanukso, kundi parang isang taong may naalalang isang bagay na matagal nang kinalimutan. Tumawa ang isa sa mga maton, sa pag-aakalang iyon ay senyales ng takot o pagkalito. Isa pa. Para maalala niya kung sino ang boss dito, sigaw niya habang tinutulak ang dibdib ni Dante. Ngunit hindi kumilos si Dante. Dahan-dahan lamang siyang lumingon pabalik sa kanila. Ang kanyang mga mata ay kalmado na parang isang lawa sa madaling araw, malalim, tahimik, ngunit may itinatagong hindi nakikita. Sa likod ng balat na may pasa, may isang bagay na nagsimulang gumana, ang daloy ng isang enerhiya na natutunan niya sa loob ng kulungan noon. Isang orasyon na nagturo sa kanya na ang katawan ay maaaring maging kuta at espada. At sa unang pagkakataon, naramdaman ng tatlong maton, hindi nakita, kundi naramdaman na ang lalaking nasa harap nila ay hindi isang madaling biktima. Napasuray ng bahagya ang katawan ni Dante dahil sa suntok, ngunit hindi siya bumagsak, na para bang ang kanyang mga paa ay may mga ugat na bumaon ng malalim sa lupa. Dugo ang dahan-dahang umagos mula sa gilid ng kanyang labi, tumulo sa tuyong semento na pinapaso ng araw. Ngunit sandali lamang iyon. Sa loob ng ilang segundo, ang sugat ay natuyo na parang dahong nalanta,
at pagkatapos ay muling bumalik sa dati. Ang kanyang balat ay bumalik sa pagiging buo, ang pasa ay nawala, at ang pag-agos ng dugo ay tumigil, na parabang tumanggi ang oras na itala ang karahasang naganap. Nagkatinginan ang tatlong maton. Ang kanilang mga tawa ay nagsimulang humina, napalitan ng isang malabong pagkalito. Kumunot ang noo ng isa sa kanila at kinusot ang kanyang mga mata, sa pag-aakalang namamalikmata siya. Hindi ba't nasuntok na yan, bulong niya sa kaibigan. Tumango lang nang may pag-aalinlangan ang isa pa. Ang mga taong nanonood mula sa malayo ay natigilan din. Ang kanilang mga hininga ay napigil sa gitna ng kanilang dibdib. Walang nagsasalita, walang kumikilos. Tanging mga matang ng lalaki sa pagkamangha at takot. Sa likod ng katahimikan, may isang bagay na kakaiba, hindi ito isang ordinaryong eksena sa pagitan ng maton at biktima, kundi isang pagtatagpo ng kayabangan at ng isang hindi nakikitang lakas. Si Dante ay nanatiling tahimik, nakatayo ng tuwid, na para bang ang suntok ay isang ihip lamang ng hangin na walang kabuluhan. At sa likod ng kanyang kahinahunan, ang orasyon ng paghilom ay tahimik na gumagana, nagpapagaling, nagpoprotekta, tumatanggi sa pagkasira. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang katawan na mismo ang naging sagot. Ang pangalawang maton, hindi matanggap ang kababalaghan, ay humakbang pasulong na may galit na ngayon ay maihalong pagkabalisa. Gamit ang kanyang mabigat na botas, malakas niyang sinipa ang tiyan ni Dante, isang sipa na sapat na para mapasuka o himatayin ang isang ordinaryong tao. Ang katawan ni Dante ay bahagyang yumuko. Napigil ang kanyang hininga, ngunit sandali lamang. Dahan-dahan niyang itinayo muli ang kanyang katawan. Ang kanyang dibdib ay tumataas baba ng normal, ang mukha ay nanatiling kalmado tulad ng dati. Walang sigaw, walang daing. Tanging isang katahimikan na lalong lumalapot, lalong nagiging mabigat. Umatras ng isang hakbang ang maton. Ang kanyang hininga ay humahabol, hindi dahil sa pagod, kundi dahil ang kanyang isipan ay nagsisimulang mapuno ng mga tanong na hindi masagot ng kanyang mga kalamnan. Ano to, bulong niya. Ang kanyang boses ay wala ng kumpiyansa. Itinaas ng pangatlo ang kanyang kamay na parabang aatake muli, ngunit nag-alinlangan na parang susuntok sa isang aninong hindi mahawakan. Sa kanilang paligid, nagbago ang pakiramdam ng hangin. Hindi na ang nakakapasong init ng tanghali, kundi isang lamig na dahan-dahang gumagapang sa kanilang mga likod. Si Dante ay walang sinabi. Tinitingnan niya lamang sila isa-isa. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, maaari ninyong saktan ang aking katawan, ngunit hinding-hindi ninyo masisira ang aking prinsipyo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ng tatlong maton na sila ay walang magawa, hindi dahil natalo sila, kundi dahil nagsisimula na nilang mapagtanto na ang kanilang kalaban ay hindi isang ordinaryong tao. Nagsimula na silang magkatinginan, nalilito, nag-aalinlangan. Isang malabong takot ang nagsimulang gumapang sa kanilang mga gulugod na dating tuwid dahil sa kayabangan. Sanay silang manalo dahil ang kanilang mga kalaban ay mahihina, madaling bumagsak, madaling umiyak. Ngunit ang lalaking nasa harap nila ay hindi bumabagsak, hindi umiiyak, ni hindi man lang umuungol. Bawat suntok na kanilang pinapakawalan ay tila naglalaho, kinakain ng lupa, hindi nag-iiwan ng bakas, hindi nagbibigay ng kasiyahan. Napalunok ang isa sa kanila. Ang kanyang kamay na dating nakakuyom ay bahagyang nanginginig na ngayon. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil ang kanilang mga isipan ay nagsisimulang mapuno ng mga anino ng mga lumang kwento, tungkol sa mga anting-anting, tungkol sa mga taong may agimat na hindi matatalo ng ordinaryong lakas. Baka may agimat to, bulong niya ng mahina. Ang kanyang boses ay halos malunod ng ihip ng hangin. Hindi sumagot ang kanyang mga kasama, tumango lang ng marahan. Ang kanilang mga mata ay hindi maalis sa mukha ni Dante na nananatiling kalmado. Sa kanilang paligid, ang mga tao ay nanonood pa rin mula sa malayo. Ngunit ngayon, hindi na takot ang nangingibabaw, kundi isang paghanga na dahan-dahang tumutubo. Walang nangahas na magsalita, ngunit sa kanilang mga puso, iisang tanong ang paulit-ulit, sino ba talaga ang lalaking ito? At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ng tatlong maton na sila ay maliit, hindi dahil mahina ang kanilang katawan, kundi dahil ang kanilang kayabangan ay nagsisimula ng mabasag. Tinatamaan ng isang bagay na hindi nila maintindihan.
Isa sa kanila, ang pinaka-emosyonal, ay biglang tumakbo patungo sa tumpok ng mga lumang kahoy sa tabi ng tindahan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi dahil sa katapangan, kundi dahil sa desperasyon. Kailangan niya ng isang bagay na sigurado, isang bagay na kayang wasakin ang misteryo sa kanyang harapan. Itinaas niya ang isang malaking 2x2, magaspang at puno ng mga tinik, na dating poste ng isang tolda, sapat ang bigat para makabasag ng bungo. Sa isang galit na sigaw na mas parang isang sigaw ng takot, iwinasiwas niya ang kahoy patungo sa ulo ni Dante ng buong lakas, na para bang nais durugin hindi lamang ang katawan, kundi pati na rin ang lahat ng bagay na hindi maintindihan ng kanyang isipan. Ang kahoy ay tumama ng may malakas na kalabog, at dugo ang agad na tumalsik, bumasa sa tuyong semento sa ilalim ng mga paa ni Dante. Marahang napasigaw ang mga tao, tinakpan ang kanilang mga bibig, may ilan na tumalikod. Ngunit sandali lamang iyon. Sa loob ng ilang segundo, ang sugat sa ulo ni Dante ay nagsimulang matuyo. Ang dugo ay tumigil sa pag-agos. Ang balat ay muling nagsara. Ang bakas ng palo ay naglaho na parang hindi nangyari. Napaurong ang maton na humampas ng kahoy. Ang kanyang hininga ay humahabol, ang mga mata ay nanlalaki. Hindi makapaniwala. Nabitawan niya ang kahoy na bumagsak ng may kalabog sa lupa, na para bang ang kanyang lakas ay ninakaw ng isang bagay na hindi nakikita. At sa unang pagkakataon, lubos na naramdaman ng tatlo na sila ay hindi mga ngaso, kundi ang biktima. Ang dugong tumalsik mula sa ulo ni Dante ay dahan-dahang natuyo, parang hamog na sumingaw sa ilalim ng sikat ng araw. Walang natirang bakas. Walang sugat. Ang kanyang balat ay bumalik sa pagiging buo, na para bang umatras ang oras ng isang hakbang para lamang tumangging itala ang karahasang naganap. Ang kanyang katawan ay nanatiling tuwid. Ang kanyang hininga ay normal. Ang kanyang mga mata ay hindi nagbago, kalmado, malalim at puno ng kamalayan. Ang tatlong maton ay nakatayo na parang mga estatwa. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagiging mayabang tungo sa pagiging maputla, mula sa pagiging mabangis tungo sa pagiging balisa. Ang kanilang mga kamay na dating handang manuntok ay nakabitin na lamang, na para bang nakalimutan na kung paano umatake. Mahinang bumulong ang isa sa kanila. Ang kanyang boses ay nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo. Ano to? Totoo ba? Totoo ba talaga ang mga agimat na ganyan? Ang tanong ay hindi para sa sinuman, kundi isang daing mula sa isang kaluluwang nagsisimula ng gumuho. Dahil ang kanilang mundo ay itinayo sa paniniwalang ang pisikal na lakas ang lahat-lahat. Ngayon, sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang patunay na may isang bagay na mas malalim, isang lakas na hindi nakikita, na hindi masisira ng 2x2, ng kamao, o ng sigaw. Nagkatinginan sila, naghahanap ng kasiguraduhan sa mata ng isa't isa. Ngunit ang kanilang natagpuan ay parehong takot. Takot sa isang bagay na hindi nila kayang kontrolin. Isang bagay na hindi nila kayang saktan. Maliit na bulungan ang nagsimulang marinig mula sa mga taong nanonood. Mga boses na dahan-dahang kumakalat na parang alon sa isang tahimik na lawa. May anting-anting siya. Narinig ko na ang mga kwentong ganyan sa lolo ko. Siguradong hindi siya ordinaryong tao. Hindi sila nangahas na lumapit, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi may alis sa pagkamangha, halo-halong respeto na matagal nang nawala sa kanilang lugar. Isang maliit na bata ang mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang ina. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-usisa. Sino ang lalaking iyon? Bakit hindi siya bumabagsak? Sa likod ng lahat ng iyon, si Dante ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagpaliwanag, hindi nagmayabang, ni hindi ngumiti ng tagumpay. Ang kaalamang taglay niya ay hindi para ipagyabang, kundi para pangalagaan na parang isang apoy na sinisindihan lamang kapag ang kadiliman ay hindi na matitiis. At ngayon, sa gitna ng nag-aapoy na tanghali, nagsimulang mapagtanto ng tatlong maton na hindi sila nakikipag-away sa isang ordinaryong parking boy, kundi sa isang tagapagbantay ng balanse na tahimik na nagbalik. Sila na dating nabubuhay sa karahasan, ngayon ay nakatayo sa harap ng isang lakas na isinilang mula sa pagsisisi, disiplina, at isang pangako na hindi na ulitin ang mga dating kasalanan. At sa likod ng mga kalmadong mata ni Dante, may isang bagay na nagsimulang magbago. Hindi galit ang tumutubo, kundi isang katatagan na hindi matitinag, dahil ang katarungan, kahit nahuli, ay kailangang manindigan.
Sa wakas, kumilos si Dante, hindi nang may sumasabog na galit, hindi rin nang may dumadagundong na sigaw, kundi nang may kahinahunan na mas nakamamatay kaysa sa anumang uri ng kabangisan. Ang kanyang katawan na kanina'y tahimik na parang isang estatwa ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga balikat ay bumaba, ang kanyang paghinga ay lumalim, na para bang humihigop ng lakas mula sa mismong lupa. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang nakatingin, nakikita niya ang kaloob-looban ng tatlong maton, ang kanilang marupok na kayabangan, ang kanilang takot na itinatago sa likod ng magaspang na tawa. Hindi niya nais manakit ng walang dahilan, ngunit hindi rin niya hahayaang lumipas na lamang ang kasamaan, lalo na kapag ang mundo ay tahimik na nanonood. Sa loob ng kanyang dibdib, isang bagay na matagal nang pinipigilan ang nagsimulang dumaloy, hindi paghihiganti, kundi responsibilidad. Responsibilidad sa kaalamang taglay niya, sa nakaraang kanyang iniwan, at sa katarungang hindi na kayang katawanin ng ordinaryong batas. Ang kanyang unang hakbang ay mabagal, ngunit sapat na para mapaatras ang tatlo. Na para bang alam ng kanilang mga katawan na ito na ang katapusan ng kanilang palabas. Ang hangin sa paligid ay lalong bumigat, hindi dahil sa init, kundi dahil sa presensya ng isang hindi nakikitang lakas na nagsimulang dumaloy ng tahimik, tiyak, at hindi mapipigilan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay bumuo ng isang sinaunang kilos na natutunan niya sa loob ng selda mula sa isang matandang bilanggo na halos kinalimutan na ng mundo. Ang kanyang galaw ay malambot, halos hindi kapansin-pansin. Ngunit sa likod ng kagaanan nito ay nakatago ang isang lakas na kayang dumurog ng bato. Hindi niya sila hinawakan. Hindi na kailangan. Isang galaw, isang hininga, isang pagtutok ng kanyang kalooban, at ang tatlo ay sabay-sabay na bumagsak, na para bang may isang hindi nakikitang lubid na humila sa kanilang mga paa pababa sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay bumagsak na parang mga basahan. Ang kanilang mga likod ay tumama sa aspalto, ang kanilang mga hininga ay napigil, at ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi paniniwala. Walang suntok, walang sipa. Tanging isang katahimikan na biglang naging saksi sa kanilang pagbagsak. Dugo ang nagsimulang umagos mula sa kanilang mga ilong at bibig. Ang kanilang mga buto ay parang dinurog. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig na sumusubok na suportahan ang mga katawang hindi na kayang tumayo. Sila na dating mayabang, ngayon ay nakahandusay at walang magawa, hindi dahil sa lakas ng kalamnan, kundi dahil sa isang lakas na isinilang mula sa disiplina, pasensya, at kaalamang hindi nila kailanman pinahalagahan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Dante ay nanatiling nakatayo, hindi bilang isang mananakop, kundi bilang isang tagapagbantay na sa wakas ay tinawag upang itaguyod ang isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang mga katawan ng tatlong maton ay nakahandusay sa mainit na aspalto. Ang kanilang mga hininga ay putol-putol. Ang kanilang mga dibdib ay mabilis na tumataas baba. Sinubukan ng isa sa kanila na suportahan ang kanyang katawan gamit ang nanginginig na kamay, ngunit ang kanyang mga tuhod ay agad na bumigay muli, na para bang tumanggi ang kanyang mga buto na pasanin ang bigat ng kayabangang matagal na nilang dinala. Ang kanilang mga mukhang dating mabangis ay maputla na ngayon. Ang mga matang dating nanghahamon ay nagmamakaawa na, hindi lamang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil ang kanilang pagkatao ay gumuho sa isang iglap, winasak hindi ng suntok, kundi ng isang bagay na hindi nila maintindihan. Walang sigaw, walang pagmumura. Tanging mga maikling hininga at maliliit na daing na parang mga bulong ng kahihiyan. Sila na sanay umurak sa iba ay naramdaman na ngayon kung paano mayurakan ng katahimikan, ng isang hindi nakikitang lakas, ng isang katarungang dumating ng walang ingay. Sa kanilang paligid, ang mga tao ay nakatayo pa rin sa malayo. Ngunit ngayon, ang kanilang mga hakbang ay dahan-dahang lumalapit. Hindi para umatake, kundi para masaksihan muli ang himala. At sa gitna ng lahat ng ito, si Dante ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto. Kalmado. Walang tagumpay sa kanyang mukha. Tanging isang pagtanggap na ito ang landas na dapat tahakin. Hindi para magpabagsak, kundi para magpanumbalik ng balanse. Dugo ang dahan-dahang umagos mula sa kanilang mga ilong at bibig, nagmamansa sa sementong dati alikabok at pawis lamang ang kilala. Sinubukan ng isang maton na magsalita, ngunit ang kanyang boses ay paos, putol-putol, hindi makabuo ng isang buong salita. Tumingin siya kay Dante nang may mga matang puno ng tanong, na para bang gustong malaman kung ano ang nangyari.
Bakit parang durog ang kanyang katawan kahit hindi siya hinawakan? Bakit biglang naglaho ang kanyang lakas? Ngunit hindi sumagot si Dante. Hindi na kailangan. Ang sagot ay nakaukit na sa hangin, sa lupa, sa mga pigil na hininga ng lahat ng nakasaksi. Hindi lamang sila natalo. Sila ay ibinalik sa kanilang tamang lugar, bilang mga ordinaryong tao na walang karapatang yumurak sa kanilang kapwa. Walang pang-aalipusta, walang paghihiganti. Tanging isang katahimikan na mas mapanghusga kaysa sa libu-libong salita ng panunumbat. At sa gitna ng katahimikang iyon, sa wakas ay naintindihan ng tatlong maton. Ang tunay na lakas ay hindi ang nagdudulot ng takot sa tao, kundi ang nagpapahintulot sa katarungan na muling huminga. Ang kanilang mga katawan ay puno ng sugat, ngunit ang pinakamalaking sugat ay nasa kanilang puso, isang sugat dahil sa pagkaunawa kung gaano sila kaliit sa harap ng isang prinsipyong hindi mabibili, hindi masusuntok, o hindi mainsulto. Nagsimulang magkumpol-kumpol ang mga tao mula sa isang ligtas na distansya. Ang kanilang mga hakbang ay mabagal, maingat, na para bang natatakot na guluhin ang balanseng katatapos lamang mabuo. Nagbubulungan sila. Ang kanilang mga boses ay parang mga dahong nagkikiskisan sa hangin ng hapon, puno ng pagkamangha, pag-uusisa, at kaunting pag-aalinlangan. Sino ang lalaking iyan? Tanong ng isang batang ina sa kanyang kapitbahay. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa figura ni Dante na nakatayong kalmado sa gitna ng kalsada. Narinig ko na ang mga kwento tungkol sa mga taong may agimat, pero akala ko alamat lang, sagot ng isa pa, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng paghanga at takot. Ang mga batang kanina ay nagtatago ay nangahas ng lumapit, nakatingin kay Dante na para bang siya ay isang bayani mula sa comics na biglang lumitaw sa totoong buhay. Walang nangahas na magsalita ng malakas, na para bang ang kanyang presensya ay nagdala ng isang katahimikan na dapat igalang. Sila na matagal nang nabubuhay sa takot ay nagsimulang makaramdam ng isang bagay na bago, pag-asa. Hindi pag-asa sa pulis, hindi sa gobyerno, kundi sa isang kapwa-tao na tahimik na piniling tumayo habang ang lahat ay nakaupo. At sa likod ng lahat ng bulungan, isang tanong ang umalingaw ng walang tunog, sa wakas ba ay nagbalik na ang katarungan sa lugar na ito? Isang babaeng nasa katanghalian ng edad, na karaniwang nagtitinda ng kanin binalot malapit sa convenience store, ay tahimik na kinuha ang kanyang cellphone. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon ng ginhawa, paghanga at pag-ingat. Mabilis niyang tinawagan ang numero ng pulisya. Ang tunog ng tawag ay malinaw na narinig sa gitna ng katahimikang bumabalot sa lugar. May 3 maton po dito sa harap ng kanto stop sa kalye Sampaguita. Hindi na po makagalaw. Pakisuyo, pumunta po kayo agad, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang sumusulyap kay Dante na nananatiling nakatayo na parang estatwa. Wala pang 5 minuto, isang sirena ang nagsimulang marinig mula sa malayo, mahina sa simula, pagkatapos ay lalong lumilinaw. Pinuputol ang katahimikan ng tanghali na parang isang pangakong sa wakas ay tinupad. Nagkatinginan ang mga tao. Nakahinga sila ng maluwag. Alam nilang sa pagkakataong ito, hindi lang katarungan ang darating, kundi pati na rin ang batas na madalas ay huli. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi gumalaw si Dante. Hindi siya tumakbo, hindi nagtago, ni hindi naghanap ng papuri. Nakatayo lamang siya na parang isang ugat na hindi natitinag, naghihintay na lumipas ang bagyo habang mahigpit na hawak ang isang paniniwala, na ang kabutihan, kahit na magmula sa isang kamay na minsan nang nabahira ng kasalanan, ay karapat-dapat pa ring magkaroon ng lugar sa mundong ito. Wala pang 5 minuto, dumating ang patrol car na may kumikislap na mga ilaw at sirenang pumunit sa katahimikan ng tanghali. Huminto ang mga gulong nito sa mismong harap ng tindahan, nag-iwan ng manipis na alikabok na dahan-dahang lumutang sa mainit na hangin. 2 pulis ang bumaba ng mabilis ngunit maingat. Ang kanilang mga kamay ay malapit sa kanilang mga baril, ang mga mata ay lumibot sa paligid ng may kasanayang nakaugat na sa kanilang dugo. Nang makita nila ang 3 maton na nakahandusay sa lupa, nagbago ang kanilang mga mukha, hindi nagulat, kundi nakaramdam ng malalim na ginhawa. Agad na nakilala ng isa sa kanila ang mga mukha na iyon. Ang mga pangalan nila ay matagal nang nakasulat sa wanted list ng kanilang istasyon. Sa wakas, natagpuan din kayo, bulong niya. Ang kanyang boses ay maihalong galit at kasiyahan. Walang pag-aalinlangan,
inilabas nila ang mga posas at itinali ang mga kamay ng tatlong maton na hindi naman lang sinubukang lumaban. Ang kanilang mga katawan ay masyadong mahina, ang kanilang mga kaluluwa ay masyadong wasak. Nanood ang mga tao mula sa malayo, ang kanilang mga dibdib ay gumaan, na para bang isang mabigat na pasanin ang sa wakas ay naalis. At sa gitna ng lahat ng ito, si Dante ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto, tahimik, kalmado, hindi naghahanap ng pagkilala. Pinanood lamang niya ang proseso ng pag-aresto, na para bang pinapanood ang katapusan ng isang kwentong minsan na niyang isinulat gamit ang tinta ng karahasan. Lumapit ang mas senior na pulis kay Dante nang may maingat na hakbang. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang hindi pangkaraniwang respeto. Hindi niya itinuring si Dante na isang ordinaryong saksi, lalo na ang isang suspect. Itinuring niya ito na parang isang taong nagbalik ng isang bagay na matagal nang nawala. Matagal na namin silang hinahanap, sabi niya ng mahina, ang boses ay tapat. Maraming salamat, kuya. Tumango lang si Dante. Hindi gaanong nagsalita, na para bang ang pasasalamat na iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa katarungan mismo. Ngumiti ng bahagya ang pulis sa kalumingon, nagbigay ng senya sa kanyang kasama na dalhin na ang mga maton sa sasakyan. Dahan-dahang kinalagkad ang katawan ng tatlo. Hindi nang may kalupitan, kundi nang may katiyakan, na parang mga tuyong dahon na sa wakas ay tinanggay ng hangin, matapos matagal na makaharang sa daan. Nagsimulang magbulungan muli ang mga tao. Ngayon ay may mas bukas at mas magaan na boses. Alam nilang hindi ito isang ordinaryong pag-aresto. Ito ay isang senyales na ang kanilang lugar ay dahan-dahang nagbabago. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi naramdaman ni Dante na siya ay isang bayani. Naramdaman lamang niya na siya ay isang lalaking sa wakas ay natagpuan ang daan pa uwi, hindi sa isang bahay, kundi sa dignidad na minsan na niyang tinalikuran. Ang mga kamay ng tatlong maton ay mahigpit na nakaposas. Ang kanilang mga katawan na dating puno ng kayabangan ay nakatiklop na ngayon sa loob ng sasakyan ng pulis. Hindi na sila tumatawa, hindi na nanghahamon. Nakayuko lamang sila sa katahimikan na para bang nahihiya sa anino ng kanilang dating sarili. Dahan-dahang isinara ang pinto ng sasakyan, saka pinaandar ang makina, dinala sila palayo sa lugar na minsan nilang itinuring na kanilang teritoryo. Isang manipis na alikabok ang umalimbukay sa likod ng sasakyan, na para bang ang lupa mismo ay tumutulong na burahin ang bakas ng kanilang kayabangan. Ang mga taong nakasaksi ay hindi nagsigawan, hindi rin sila pinagtawanan. Nagkatinginan lamang sila ng may mas kalmadong mga mata, mas maluwag na paghinga. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang tanghaling iyon ay tunay na naging kanila, walang banta, walang pangamba, walang anino ng takot na sumusunod sa bawat hakbang. At sa gitna ng kaluwagang loob na iyon, ang kanilang mga tingin ay muling napunta sa iisang figura, si Dante, na nakatayo pa rin sa dati niyang pwesto. Na para bang tumigil ang oras para lamang igalang ang kanyang katahimikan. Hindi siya nakidiwang ni hindi humingi ng gantimpala. Para sa kanya, ang pag-alis ng mga maton ay sapat na, hindi bilang isang personal na tagumpay, kundi bilang isang pagpapanumbalik ng balanseng matagal nang nabasag. Ilang araw ang lumipas, sa simpleng bakuran ng istasyon ng pulis, tumanggap si Dante ng isang parangal mula sa hepe, isang simpleng sertipiko at isang pakikipagkamay na puno ng kahulugan. Walang mga ilaw ng kamera, walang mahabang talumpati. Ilang residente lamang ang dumalo, kabilang na ang ginang na nagtitinda ng kanin at ang tinderong dati takot na takot. Tiningnan siya ng hepe ng may paggalang na bihirang ipakita kaninuman. Isang paggalang na walang hinala, walang pagkiling. Matagal na namin silang tinutugis, sabi niya ng mahina, ang boses ay tapat. Pero hindi namin sila mahuli-huli. Hanggang sa araw na iyon. Tumango lamang si Dante. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil alam niyang ang parangal na ito ay hindi ang katapusan, kundi isang simula. Hindi niya nais maalala bilang isang dating maton na nagbago, kundi bilang isang taong pinili ang tamang landas, gaano man kaliit ang kanyang mga hakbang. Sa likod ng uniforme ng pulis at ng papel na sertipiko, naramdaman niya ang isang bagay na mas mahalaga, tiwala. At para sa isang lalaking dating nabuhay sa gitna ng takot ng iba, ang tiwala ay isang regalong mas mabigat pa kaysa sa gintong medalya. At nang may kapayapaan, tinanggap niya ang sertipiko, saka bumalik sa maliit na bangketa sa harap ng convenience store.
Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Kumalat ang kanyang pangalan mula sa bibig, mula sa mga kapihan hanggang sa mga group chat ng mga nanay sa Facebook. Si Dante, ang dating basagulero na ngayon ay tagapagbantay ng kaayusan. Walang nakakaalam kung saan nagsimula ang kwento, ngunit sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang istorya ay naging isang maliit na alamat sa kanilang lugar. Pinag-uusapan siya ng mga kabataan, hindi nang may takot, kundi nang may tapat na paghanga. Paano raw ang isang taong dating kilalang malupit ay maaaring maging isang tagapagtanggol nang hindi kailangang magsalita ng malakas? Ang mga naglalako na dati madalas na kinikikilan ay nangahas ng ngumiti ng malapad kapag dumadaan sa harap ng tindahan, na para bang ang presensya mismo ni Dante ay sapat nang maging isang hindi nakikitang bakod. Walang humiling sa kanya na maging tagapagbantay, ngunit hindi namamalayan, sinimulan na siyang ituring ng mga tao bilang tanod ng kanilang lugar, hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kanyang katatagan. Hindi niya kailanman ipinagyabang ang kanyang agimat, ni hindi nanakot. Sapat na ang kanyang pagtayo sa kanyang pwesto upang magpadala ng isang mensaheng mas malakas kaysa sa libu-libong salita, na ang kabutihan ay maaaring isilang mula sa sugat, at ang katarungan ay maaaring magmula sa mga taong dati nang yumurak dito. Ngayon, si Dante ay hindi na lamang isang parking boy. Siya ay naging isang simbolo. Ang mga kabataang dating mahilig sa rambol ay nagsimulang magpigil. Nag-iisip ng 2 beses bago magsimula ng gulo. Dahil alam nilang ang karahasan ay hindi tanda ng katapangan, kundi isang kahinaang nagtatago sa likod ng galit. Nagsimulang ikwento ng mga guro sa elementarya ang kanyang istorya, nang hindi binabanggit ang kanyang pangalan, bilang isang halimbawa na kahit sino ay maaaring magbago basta't magiging tapat sa sarili. Maging sa hanay ng ibang mga maton, may kumalat na babala, huwag guluhin ang lugar na iyon. Mayroong isang tao doon na hindi matatalo ng suntok. Si Dante mismo ay walang pakialam sa kanyang bagong reputasyon. Dumarating pa rin siya tuwing umaga, nagwawalis ng paradahan, nag-aayos ng mga motor, tumatanggap ng barya ng may respeto. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging simple, may isang bagay na nagbago. Ang tingin ng mga tao sa kanya ay hindi na puno ng hinala, kundi puno ng pakiramdam ng kaligtasan. At para sa isang lalaking dating nabuhay sa gitna ng takot na siya mismo ang lumikha, ang kaligtasang ibinibigay niya sa iba ay ang pinakamakahulugang pagtubos, higit pa sa dasal, higit pa sa parusa, higit pa sa pagsisisi. Si Gontur ay nanatiling nagtatrabaho bilang isang parking boy. Ngunit ngayon, binabati na siya ng mga residente ng may paggalang, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pasasalamat na dahan-dahang tumutubo na parang ugat ng puno. Tuwing umaga, isang matandang babae ang laging naglalagay ng isang basong mainit na kape sa maliit na mesa malapit sa kanyang tolda nang walang imik. Isang maliit na ngiti lamang na puno ng kahulugan. Ang mga batang dati tumatakbo sa takot ay nangangahas ng bumati sa kanya ng masaya. Magandang umaga po, Kuya Dante. At sasagutin niya ito ng isang tango, minsan ay may kasamang isang pambihirang ngiti na bihirang lumitaw noong araw. Walang humiling sa kanya na maging tanod, ngunit hindi namamalayan, ang kanyang presensya mismo ay naging sapat na bilang isang hindi nakikitang bakod para sa kanilang lugar. Maging ang mga naglalako na dati madalas na biktima ng pangungutong ay nangahas ng magtinda hanggang hapon dahil alam nilang sa dulo ng kalsada, may isang taong tahimik na nagbabantay ng kaayusan nang hindi kailangang magtaas ng boses. Hindi siya kailanman humingi ng kapalit, ni hindi naghanap ng papuri. Para sa kanya, sapat nang makita ang mga taong naglalakad ng hindi nakayuko, iyon ay isang gantimpalang hindi matutumbasan ng pera. At sa likod ng kanyang kupas na t-shirt at lumang tsinelas, si Dante ay dahan-dahang naging isang maliit na pundasyon ng kapayapaang minsan na niyang winasak gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang balita tungkol sa agimat at sa kahinahunan ni Dante ay kumalat na parang hangin sa tag-araw, mabagal ngunit tiyak. Hindi nakikita ngunit nararamdaman. Ang mga basagulero mula sa kabilang barangay na dati dumarating para manghingi ng lingguhang itong pi ay nag-iisip na ngayon ng 2 beses bago tumapak sa kanilang teritoryo. Narinig nila ang kwento tungkol sa 3 lalaking umuwing durog ang katawan nang hindi man lang hinawakan. Tungkol sa dugong natuyo sa isang iglap. Tungkol sa isang lakas na isinilang mula sa katahimikan. Walang nangahas na subukan ang katotohanan nito. Dahil sa kanilang mundo, ang mga bagay na tulad nyon ay mas nakakatakot kaysa sa balisong o batuta.
Maging sa kanilang mga kapwa siga, ang pangalan ni Dante ay binabanggit ng marahan na parang pagbanggit sa isang espiritong hindi dapat gambalain. Ang lugar ay dahan-dahang nagbago. Ang mga tindahan ay mas matagal ng bukas. Ang mga bata ay naglalaro hanggang dapit hapon. Ang mga babae ay naglalakad ng mag-isa ng walang pangamba. Hindi dahil mas madalas nang dumarating ang mga pulis, kundi dahil may isang bagay na mas malalim na muling nabuhay doon. Isang pakiramdam ng kaligtasan na isinilang hindi mula sa banta, kundi mula sa presensya ng isang taong piniling tumayo sa gitna ng daan. Hindi para maghari, kundi para magprotekta. At si Dante, sa kanyang pagiging simple, ay hindi kailanman namalayan na siya pala ay naging isang hindi nakikitang tanod ng isang balanseng matagal nang nawasak. Dumarating pa rin si Dante tuwing umaga bago pa man tuluyang sumikat ang araw, dala ang kanyang walis tingting at isang basahang laging nakasabit sa poste ng kanyang tolda. Hindi niya binago ang kanyang rutina, pag-aayos ng mga motor, pagtanggap ng bayad, pagtingin sa kalsada ng may mahinahong pananaw. Na para bang ang nangyari ilang araw na ang nakalipas ay isang tuyong dahon lamang na tinangay ng hangin. Ngunit, iba na ngayon ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Ang mga ina ay hindi na nagmamadaling umalis kapag nakikita siya. Ang mga tindero ay hindi na nagtatago kapag may mga siga-siga na dumadaan. Maging ang mga maliliit na bata ay nagsimula ng kausapin siya tungkol sa mga simpleng bagay tulad ng panahon o ng kanilang mga pagsusulit sa eskwela. Walang humiling sa kanya na maging tagapagbantay. Ngunit na walang anumang salita, si Dante ay naging isang hindi nakikitang haligi na sumusuporta sa pakiramdam ng kaligtasan sa kanilang lugar. Minsan, sa gitna ng matinding sikat ng araw, may isang taong tahimik na maglalagay ng kanin binalot sa kanyang maliit na mesa, walang pangalan, walang mensahe, tanging isang kabutihang sinuklian ng kabutihan. Tinatanggap niya ito ng tahimik, saka dahan-dahang kakain, habang nakatingin sa kalsada, na para bang binibilang kung ilang araw patatagal ang kapayapaang ito. Para sa kanya, hindi ang parangal ang mahalaga, kundi ang tiwala. At ang tiwalang iyon ay tumutubo na ngayon na parang mga ugat na dahan-dahang yumayakap sa lupang kanyang kinatatayuan. Sa hapon, kapag ang araw ay nagsisimula ng lumubog at ang mga anino ay humahaba na sa bangketa, si Dante ay madalas na nakaupong mag-isa sa ilalim ng isang mayabong na puno na ang mga dahon ay bumubulong sa ihip ng hangin. Hindi siya gaanong nagsasalita kahit sa kanyang sarili. Tinitingnan lamang niya ang kalangitan na dahan-dahang nagbabago ng kulay, mula sa kahel patungong lila hanggang sa maging madilim na asul. Sa kanyang katahimikan, inaalala niya ang kanyang nakaraan, ang mga gabing puno ng dugo, ang mga sigaw na pumupunit sa tainga, ang pakiramdam ng kahungkagan na hindi kailanman napunan ng mga huwad na tagumpay. Ngunit ngayon, hindi na siya nagsisisi. Hindi dahil maganda ang nakaraan, kundi dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang daan pauwi. Alam niyang ang pagbabago ay hindi isang bagay na nangyayari sa isang iglap, kundi isang mahabang proseso na binubuo ng maliliit na pagpili. Ang piliing manahimik kapag nag-aalab ang galit, ang piliing tumulong kapag hinahamak ng mundo, ang piliing tumayo kapag ang lahat ay nakayuko. At sa likod ng kanyang kahinahunan, alam ni Dante na hindi pa siya tapos. Mayroon pang bukas na kailangang bantayan, mayroon pang katarungang kailangang itaguyod, mayroon pang pag-asang kailangan niyang alagaan upang hindi ito mamatay. Ngunit sa ngayon, sa ilalim ng mayabong na punong iyon, sapat na maging siya, isang ordinaryong tao na minsan nang bumagsak at muling bumangon ng walang ingay, ng walang pagyayabang, tanging may isang katahimikang puno ng kahulugan. Ang orasyon ng paghilom na natutunan niya sa bilangguan ay hindi isang sandata para ipagyabang, kundi isang huling panangga, isang pananggalang na inilalabas lamang kapag ang katarungan ay tuluyan ng nabulag at ang batas ay hindi na makaabot. Hindi ito kailanman itinuro ni Dante sa iba, ni hindi ikinuwento ang pinagmulan nito. Dahil alam niyang ang ganitong kaalaman ay madaling makapagpahamak kapag napunta sa maling mga kamay. Inalagaan niya ito sa katahimikan, tulad ng isang matandang nag-iingat ng isang pamana mula sa mga ninuno, nang may paggalang, nang may responsibilidad, hindi nang may kasakiman. Sa bawat hininga niya, naaalala niya ang payo ng matandang bilanggo na nagturo sa kanya, ang tunay na lakas ay hindi ang nagpapatakot sa tao, kundi ang nagpapatayo sa katotohanan. At iyon ang kanyang ginagawa. Hindi na nanakop kundi nagbabalanse. Hindi na niya nais bumalik sa nakaraan, ngunit hindi rin niya ito itinatanggi.
Ang nakaraan ang lupang kanyang kinabagsakan, ngunit ito rin ang ugat kung saan siya natutong tumubo. Ngayon, ang kaalamang iyon ay nananahan sa kanyang katawan na parang isang ilog sa ilalim ng lupa, hindi nakikita, ngunit laging nariyan, handang dumaloy kapag dumating ang kadiliman. At sumumpa si Dante sa kanyang sarili, gagamitin lamang niya ito kapag wala ng ibang paraan. Hindi para sa paghihiganti, kundi para protektahan ang mga walang boses. Ang kanyang presensya ay naging isang simbolong hindi kailangang bigkasin, na ang pagbabago ay posible, na ang pagsisisi ay maaaring magsilang ng kabutihan, at ang karahasan ay maaaring iwanan kapag ang isang tao ay naglakas loob na aminin ang kanyang pagkakamali. Nagsimulang tingalain siya ng mga kabataan sa kanilang lugar, hindi bilang isang dating maton, kundi bilang isang halimbawa. Hindi dahil siya ay malakas, kundi dahil pinili niya ang kahinahunan matapos makilala ang kabangisan. Nagsimulang ikwento siya ng mga magulang sa kanilang mga anak sa gabi, hindi bilang isang alamat, kundi bilang isang totoong patunay na ang tadhana ay hindi isang bagay na nakatakda. Maging ang imam sa maliit na surau ay nagsimulang banggitin ang kanyang kwento sa mga maikling sermon. Mayroong isang taong dating nagtanim ng hangin, ngunit ngayon ay umaani ng kapayapaan, hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago siya. Si Dante mismo ay hindi kailanman naging bahagi ng mga kwentong iyon. Nananatili siyang nakatayo sa bangketa, nag-aayos ng mga motor, tumatanggap ng barya, nakatingin sa kalsada ng may kapayapaan. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging simple, alam niyang bawat maliit niyang hakbang ayon ay nagiging isang bakas para sa iba na maglakas loob ding magbago. At sa kanyang malalim na katahimikan, umasa siya, hindi para purihin, kundi para balang araw, wala ng kabataang pipiliin ang landas ng karahasan. Dahil alam na nila na mayroon pang ibang daan, mas tahimik man, ngunit higit na marangal. Mula sa kwento ni Dante, natutunan natin na ang tunay na lakas ay hindi para manakit, kundi para magprotekta. Na kahit sino, kahit isang dating basagulero, ay maaaring bumalik sa tamang landas, basta't mayroon siyang determinasyon at lakas ng loob na magbago. At ang pinakamahalaga, ang katarungan ay hindi laging nagmumula sa lugar na ating inaasahan. Minsan, ito ay nagmumula sa isang simpleng kamay na tahimik na naninindigan sa prinsipyo. Sana ang kwentong ito ay